Wala pong palakasan, Manals God, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Titignan ng Diyos, Manals God, kung ano po yung ginawa mo dito sa lupa habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Pwedeng malakas ka ngayon sa mga tao, Manals God, sa mga nakakataas sa atin, Manals, pwede kang malakas, Manals, pero Manals, sa Diyos, Manals God, hindi ka naging malakas sa Kanya. Bakit, Manals? Hindi mo hinanap, Manals, yung magaling na bagay na hindi maalis sa iyo. Pag hinahanap mo lamang, Manals, yung pansamantala lamang para ikaw ay mapaluguran, Manals God. Alam niyo po, Manals, magbibigay ka ng mga bagay-bagay para maging sikat ka. Pero, Manals, ipipintas mo rin yan. Baga, hahanapin mo rin yung kapalit, reward, dito sa lupa, Manals, para mapapurihan ka, Manals. Huwag ka maghanap ng ganon. Ang hanapin mo, Manals God, yung mapaluguran mo ang ating dakilang Diyos. Nagbibigay ka, minamahal, na taos-puso, Manals God, masaya, minamahal, at hindi ka naghahanap ng kapalit. Diyos po ang gaganti sa iyo. Amen? Katulad niyan, magbigay tayo ng mga ilaw, magbigay tayo ng mga bagay-bagay dito sa banal gawain, magbigay tayo ng simento, magbigay tayo ng mga para sa gawain ng Diyos. Huwag tayong maghanap ng kapalit. Minamahal, tingnan niyo po, minamahal, God, ang Diyos ay malulugod sa iyo. Pero magbibigay ka, minamahal, itatas mo ang iyong bangko para makilala ka, katulad ka rin ng mga parasiyo at mga eskriba. Amen? Everyone say, praise the Lord, na ang hinahanap mo ay kapurihan para sa iyo. Maraming ganyan. Marami ako nakitang ganyan na mananampalataya. Everyone say, praise the Lord. Minamahal, sa paglilingkod sa Panginoon, habang tayo po'y lumalaot, dapat lumalaot din ang ating pong espiritual na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mapalakpakan natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. 1:5:24 hanggang 25, italon po natin sa 28 hanggang 29. Dito po sa Juan, Kapitulo 5, talatang 24 hanggang 25, talon ng 28 hanggang 29. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. 28, huwag ninyo ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Manamahal. Tayo po, manamahal, praise God, ay haharap sa hukuman ng Diyos upang tumanggap ayon sa ginawa ng ating katawan. Ito'y maging mabuti o ito'y maging masama. Manamahal, praise God. Tayo po, manamahal, lahat, sabi nga, manamahal, sa pangalawang pagkakataon, tayo po ay mabubuhay. Amen? At sinabi nga minamahal, ang iba minamahal, God, ay pagkabuhay na magmuli sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, at ang iba minamahal ay pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Yan po minamahal, God, yung final na tayo po'y harap sa hukuman ng Diyos upang tumanggap, minamahal, God, ng kagantihan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, tayo po lahat, sabi ng Manals God, ay harap sa hukuman ng Diyos upang tumanggap ayon sa ginawa ng ating pong Manals God katawan. Maging ito'y mabuti o ito'y maging masama. Kaya nga sinabi ng 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Tingnan niyo po, ano mahal? Yung dumirinig daw po ng salita ng ating dakilang Diyos at ito po'y sinasampalatayanan niya. Pinapaniwalaan niya, Manals God.
Hindi lang yung sarili mo, Malos God, na gusto mo, pag ayaw mo, Malos God, yung napapakinggan mong aral, minamahal, hindi ka na makikinig. Amen? Samantalang salita ito ng Diyos para sa kaligtasan po natin. Amen? Everyone say, praise the Lord. Manamahal, ang isang matalinong Kristiyano, manamahal, alam niyo po, nasa Proverbs po yan. Alam niyo po, sinabi ng talatang diyan na ang isang matalinong Kristiyano, iniibig niya ang saway. Pero manamahal, yung mangmang na Kristiyano, God, kinapupuutan niya ang saway. Amen? At pag nakarinig siya ng pagsaway, minamahal sa kanyang kamalian, manahal sa God, ipagtatanim niya ang nangangaral. Yan po yung mga katangian ng isang lack of wisdom. Amen? Ever say, praise the Lord? Pero manamahal, yung matatalinong Kristiyano, manamahal, iniibig nila ang mga salita ng Diyos para sa tunay na buhay na walang gan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, sinabi ng mga kasunatan dito po, sa nabasa po natin sa 28, huwag ninyong ipanggilala ito sapagkat dumarating oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Yun po, manamahal, yung mga naunang nangamatay, manamahal, sila po ay babangon na magmuli sa pangalawang pagkabuhay. Amen? Everybody say, praise the Lord. At ang iba ay magsisilabas ang mga nagsagawa ng mabuti at sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Kaya naman napakapalad po natin na sa atin po yung pribilehyo upang tayo po makapasok sa kanilang langit. Ang kailangan na lang natin ay ipagtrabaho po natin ang ating kaligtasan. Amen? Everyone say, praise the Lord. Sapagkat hindi ako pumapasok, sabi ng Biblia sa Efesos 5:27, ang may kulubot, may dungis, may kapintasan. Ano po yung mga dungis, kapintasan, may namal, praise God? Yun po mga hindi mo pinapahalagan yung spiritual na bagay. Amen? Ang iba na mahal, naroon pa po yung mga bisyo. Naroon pa yung pagmumura. Manamahal, naroon pa po yung inggit, hatred, sa manaloob. God. Yan po yung mga kapintasan. At sinabi ng Efesos 6:27, God, hindi po yan makakapasok sa kanilang langit. Sapagkat ang kukunin ng Diyos, yung walang kulubot, walang dungis, walang kapintasan, ang dadalhin ng Diyos sa piling ng ating malapay nun. Kaya nga, pag ikaw ay nagdadala ng hatred sa iyong puso, may namahal, excuse me to tell you the truth. Amen? Hindi po tayo makakapasok sa kanilang langit. Amen? Palakpakan mo natin ating dakilang Diyos. At tayo magsabi, praise the Lord. Efesios 5:27 yun. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Epeso, kabanatang 5, ang talatay 27. Upang ang Iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Amen. Everyone say, praise the Lord. Manamahal, alam niyo po, manamahal, ang mag-aalis sa atin, sa ating makapintasan ay ang salita ng Diyos. Kaya napakalaga po tayo makinig ng salita ng Diyos sapagkat ito po ang magpapabanal sa atin upang tayo makapasok sa kariyan ng ating mga paiso. Sapagkat lahat po tayo manalskat, mayroon pong pagkakamali minsan. Minsan maliliis mo tayo. Pero ang salita ng Diyos, siya po ang magtutuwid sa atin. Siya po ang magpiperpekto sa atin, manalskat, upang tayo manamal ay makaiwas sa mga ganong bagay. Manalskat na kamalian na dapat na talagang hindi papasok sa atin. Kaya sabi nga, manalskat, sa 26, upang kanyang pakabaling ito na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Manalskat. Kaya kailangan po natin, manalskat, ang salita ng Diyos sapagkat ito po maglilinis sa atin upang tayo po ay makapasok sa kanilang langit. Hindi ka nga maligo, manamahal. Isang linggo, hindi ka maligo, manamahal. Mapipintasan ka. Babaho ka. Amen? Hindi ka magpapalit, manalas ka ng damit mo. Kahit 2 araw lamang, babaho ka. Amen? Ever say, praise the Lord? Kaya napakalagang pagdalo sapagkat dito tayo, manalas God, nagiging malinis sa harapan ng ating dakilang Diyos.
nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon na itutuwid po tayo sa ating pong kalikuan. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, quench not the Spirit. Huwag po nating patayin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya minamahal, alam niyo po minamahal, ang palatandaan na malayo ka na sa mahal na Panginoon, Jesus minamahal, yung inuuna mo yung pansamantalang bagay na. Kala mo, manalas ka, naglilingkod ka pa sa Diyos, pero inuuna mo na yung mga bagay na pansamantala. Katulad ng pamamasyal, kaysa pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen? Ganun mo manamal, akala mo nakatayo ka pa. Nakala mo na naglilingkod ka pa sa Diyos, pero manamahal, hindi mo alam manalas ka na hindi mo na tinatalima ang kautusan ng ating dakilang Diyos. Busy ka na sa material, manalas ka, busy ka sa mga bagay-bagay, manamahal. Hindi na po yung spiritual na bagay nagiging busy ka. Amen? Masyado na mo nang iniibig ang kayamanan mo. Kaya tulad yung binata, gusto niyang pumasok sa karya ng langit. Ano ang gagawin niya para makapasok sa karya ng langit? Sinabi ng ating dakilang Diyos, ibigay mo sa mga dukhang yung kayamanan. Sinubok lang siya ng ating malapay noon. Pagbinta mo ang yung pag-aari at ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Yun po ay gusto ng langit, manamahal. Tayo pong lahat ay gusto natin ng langit. Pero manahal niyo itong binata na ito, gustong-gusto niya sa langit, manamahal. Pero pagdating po sa kayamanan, minamahal sa God, hindi na po manahal sumunod sa ating dakilang Diyos. Minsan, ganun po yung mga Kristiyano, gusto ng langit, pero ayaw magbigay ng kanilang tithes and offering. Amen? Everyone say, praise the Lord. Ganyan minsan na mga mananampalataya. Akala mo niya, God, siya po ay Kristiyano, pero mahal, ayaw naman sundin ang kalooban ng Diyos. Katulad ng binata, gustong-gusto niya makarating sa langit. Gustong-gusto niya magmana ng buhay na walang sapagkat tinanong niya kung paano pumakyat sa langit. Mahal, lahat na sunod ko ng mga bagay na yan, pero manamahal, yung utos ng Diyos sa kanya, ayaw niyang sundin. Namanglaw siya. Pagpatungkol na sa kayamanan, minamahal, God, ayaw na niya sumunod sa kalooban ng ating malapayas. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Huwag natin patayin ang ningas ng Espiritu Santo naman. Sapagkat yan po tayo tinatakan upang tayo magmana ng buhay na walang gan. Amen? Yan po ang silyado para tayo po'y magmana ng buhay na walang gan. Kaya nga pag ikaw ay mainit, lumalakad sa kalooban ng Diyos, spiritual na bagay ang inuuna mo, God, yan po, God, ay ningas ng Espiritu Santo. Yan po ang nagpapaningas sa ating pong ilawan, God. Amen? Upang tayo po ay magkaroon ng katiyakan na magmana ng buhay na walang gan. Basahin po natin, God, dito po sa last verse po natin, Revelation 16 verse 15 at Revelation 2:10 hanggang 11. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 16, talatang 16 hanggang 18. At tinipon niya sa dako, 16:15. sa 15 po, narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Sa tuloy-tuloy, at tinipon niya sa Revelation 2:10 at 11. ito sa Apokalipsis Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 11. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may pakinig ay makinig na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Amen. Amen. Everyone say, praise the Lord. Be faithful unto death. Amen. Kung magtagumpay ka, minamahal, hindi ka mapaparusahan at magmamana ka ng buhay na walang gan sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya nga anong sinabi naman ka ng talatang ito, minamahal, na nabasa po natin sa Revelation 16:15, minamahal, na ito ko'y pumaparitong gaya nagmagnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat. Minamahal, alam niyo po, minamahal, ito pong pagbabantay natin, minamahal, sa ating kaligtasan, hindi lang po ito sa pagdalo. Amen?
binabantayan natin yung sarili natin. Amen? Baka minimal, minsan, kala natin naglilingkod pa tayo, pero manamalis na pala tayo sa palatuntunan ng Diyos. Katulad na nabasa natin kanina, minamahal, hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Amen? Mayroon ka ng hatred. Pag ayaw mo, ayaw mo. Amen? Hindi ka na, sinasabihan ka ng ganito, ayaw mo. Ayaw mo na sundin yung mga palatuntunan ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ano mahal? Ibig sabihin, mayroon na pong, manos God, kapalaluan o pride sa buhay mo. Amen? When pride cometh, then cometh shame. Amen? Pag dumating daw po yung pride sa buhay ng isang tao, manos God, darating din sa kanya ang kahihiyan. Ano ba yung kahihiyan, manos God? Yung hindi po tayo makapasok sa kaharian ng langit. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Baka sabi, sabi, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad. Tingnan niyo po, mahal. Nag-iingat ng kanyang mga damit. Yung kanya pong paglilingkod sa malapay noon, ayaw niyang mapulaan. Amen? Baka lumakad daw siya na hubad na. Makita nila ang kanyang kahiyan. Yung wala na po yung spiritual na pamumuhay. Amen? Hubad na. Wala na pong ningas ng Espiritu. Kaya nga huwag mong patayin ang ningas ng Espiritu Santo. Sapagat yan po, manalansgad, ang palatandaan na ikaw ay Kristiyano. Amen? Everybody say, praise the Lord. Baka hubad na. Manamahal. Kala natin, na sa paglilingkod pa tayo sa ating malapayan, pero manamawala na pala yung spiritual na pamumuhay sa buhay mo. Palakpakan mo natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya, manamahal, sinabi nga dito sa talatang ito na baka siya ay lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Kaya, manamahal, God, tingnan niyo po, manamahal, ang paglilingkod sa malapayan, mayroon pong pagtitiis. Yung manamahal, God, sinabi, manamahal, magtiis daw po tayo hanggang wakas. Manamahal, God. At tuparin natin ang utos ng ating ng Diyos. Sikapin po natin sapagkat hindi naman po tayo malakas. Ang Diyos po ang nagpapalakas sa atin. Amen? Ang lagi nating hingin, manamahal, yung tayo bigyan ng kababaang loob ng ating malapaisos. Sapagkat totoo po yung pangako ng Diyos, manasgad sa atin, manamahal, tayo po'y kukunin niya. Sasalubong tayo sa hangin, manasgad, at manasgad, doon po tayo, manasgad, kukunin ng ating dakilang Diyos upang tayo po, manamahal, ay gagantimpalaan ng ating malapaisos. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, tayo po ay umawit sa ating